Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tanong lang natin kung anong naghihintay sa inyong dalawa ng person mo. Okay? Pagtatagpuin pa rin ba kayo? Be open-minded po ha, hindi halos lahat makaresonate kaya piliin nyo na lamang. Pagtatagpuin pa rin ba kayo ng person mo? Kayo pa rin ba hanggang sa dulo? Give me the message. Pagtatagpuin pa rin ba kayo ng person mo? Oh, ang bilis nito. 4 of Cups, upright. Give me the message. Meron ditong 4 of Pentacles, reverse, and 5 of Swords, upright. Give me the message. Meron dito na 10 of Swords, reverse. Magtatagpuin pa rin ba kayo ng person mo? Magkikita pa rin ba kayo? 8 of Pentacles, upright. Then, 3 of Cups, okay. Give me the message. Pagtatagpuin pa rin ba kayo? Meron ditong King of Pentacles. Give me the message. Pagtatagpuin pa rin ba kayo ng person mo? Nine of Cups. Upright. Okay. Meron ditong Scorpio, Cancer, and Pisces, Virgo, Capricorn, Taurus, Gemini, Aquarius, and Libra. Okay? Yun lang yung nakikita ko dito. Pero ganun pa man, pwede to sa lahat. Energy lang naman ang ating binabasa dito. Okay? Nafe-feel ko dito nakikita ko dito na mahal ka pa rin ng person mo. Okay? Ito yung nafe-feel ko. Meron pa rin tong emotions sa'yo. Hindi mo lang ito maramdaman kasi nagtatampo ka or masama ang loob mo sa person mo. Pero andun pa rin yung pagiging care or pagkikare ng tao na ito sa'yo. Okay? Sa 4 of Cups, upright. Nafe-feel ko dito na alam mo yun na tipo na gusto ko niyang tulungan. Gusto niyang ipahayag sa'yo yung nararamdaman niya. Kaya lang dahil sa pagtatampo ka or nagtatampo ka dito or may sama ka ng loob, yung tipo na hindi siya nagpapakita or hindi siya nagpaparamdam sa'yo, okay? Pero nafe-feel ko dito na napupuntahan ka neto. Ito lang yung nakikita ko. Kasi lumabas ang 4 of Pentacles. Meron ditong pupunta sa bahay nyo or pwede rin sabihin na yayayain ka muli neto. Kumbaga, dun kayo muli mag-uumpisa sa pagkakaibigan. Ito rin nafe-feel ko. Kukunin muli nito yung loob mo. Kasi nakikita ko dito sa person mo, pinapalaya niya na yung sarili niya sa mga nangyari or pwede rin sabihin ikaw, gusto mo nang palayaan yung sarili mo sa taong ito. Pero ganun pa man itong tao na ito, iba yung nararamdaman sa'yo. Okay? Meron pa rin tong pagmamahal. Minamahal ka pa rin ito. Nang hindi mo namamalayan. Yung tipo ng sa isip mo na, ay hindi na ako mahal nito, wala na itong pakialam sa akin. Pero hindi yung totoo. Kasi itong tao na ito, iba pa rin yung nararamdaman sa'yo, okay? Hindi lang siya showy, hindi niya lang pinapakita yung kanyang totoong nararamdaman. Pero itong tao na ito, nagmamalasakit pa rin sa'yo. Meron siguro kayong pangyayari dito na may away, tampuhan, or hindi kayo nagkaunawaan na kung saan feeling mo dito sama ng loob mo, nagtampo ka, na-disappoint ka sa person mo. Yung ganun. Pero ganun pa man nakikitaan ko dito na itong tao nito, kikilos to, okay? Gusto nitong maayos yung connection. Then, nafe-feel ko din dito, maybe kaibigan din to ng friends mo, yung tipo bang may connection pa rin kayo. Friends of friends, ganun, may mga kaibigan ng kaibigan mo, na kung saan nakikibalita pa rin to sa'yo. Ito lang na-feel ko. Or pwede rin sabihin na kilala mo tong tao nito by friends of friends, family members, yung ganun ba, katrabaho, ganun. Na kung saan may connection pa rin para dito. Then dito, sa 5 of Swords, reverse, upright,
Itong tao na ito, no, nasasaktan to. Or sabihin natin, ito yung nagwasak sa puso mo. Kumbaga, no, pikit mata ka na lamang inalisan mo to. Pero nafe-feel ko dito na tumatayo ka. Kumbaga, tinutulungan mo yung sarili mo na makaalis dito. Pero nararamdaman ko, no, yung pagkikitang muli sa inyo. Pero ganun pa man, nakikita ko dito na itong tao na ito, yung person mo, siya yung talagang mas masakit na ibinigay or dinulot sa'yo, no? Na hindi talaga mawala sa isip mo, hindi mawala sa isip mo yung galit, yung ganyan, emotion mo sa tao na ito, hindi ka maka-move on sa kanya, ganun yung energy mo dito. Dahil alam mo, kung makikita mo dito yung puso, tinahi mo kumbaga, tinulungan mo yung sarili mong mabuo kang muli. Pero, ganun pa man, kahit natulungan mo yung sarili mong mabuo muli, nandun pa rin yung, yung hinanakit. Okay? Kasi nakikita ko dito na ikaw yung tipo ng tao na pure. Kumbaga, may mga katanungan ka dito bakit nagawa sa'yo to. Samantalang maganda naman yung pinakita mo sa kanya. Ganon. Meron kang pagdadamdam, may pagtatampo ka, meron kang mga question na ganon. Na kung saan, ito yung nag-hold sa'yo para hindi ka lubusan makamove on. Maybe itong taon ito hindi mo pa rin pinapatawad. Ganon. Pero ganon pa man sinasabihan ka dito na pagpapatawad. Kasi once na nagpatawad ka dito, makakawala ka sa ganyang emosyon. Kumbaga na mapapalitan niya ng panibagong ikaw, panibagong, alam mo yung positibo, panibagong pananaw. Kumbaga na-feel ko dito, once na nagpatawad mo to, nandiyan na papasok yung pagpapalaya para sa sarili mo. Okay? Then dito, sa Ten of Swords reverse, dahil lumabas nga siya ng Ten of Swords reverse, yun nga sinabi ko kanina na pagpapalaya sa sarili. Ayan, nautal na ako, pasensya na, Ito yung magaganap sa'yo. Once na natutunan mo sarili mo na palayaan yung nararamdaman mo, mapatawad mo tong tao na ito. Kumbaga, magkaroon ka ng new beginning para sa iyong sarili, bumuo ka muli ng para sa iyong sarili. Dahil lumabas ang Ten of Swords, magagawa mo to, okay? Yung pagpapalaya. Kasi once na napalaya mo yung sarili mo, hindi ka na makukulong, hindi ka na mai-stuck sa sitwasyon, hindi mo na to hahanap-hanapin tong tao na ito. Okay? Then dito, sa Eight of Pentacles, gusto lang naman ng tao na ito na magkaroon kayo ng panibago, magkaroon ng transformation, pagbabago, or pwede rin sabihin magsimula muli kayo. Kumbaga, i-drawing nyo muli yung mga pangarap nyo, ganyan. Pero ganun pa man, nafe-feel ko dito dahil meron kang hinanakit, hindi mo pa pinapalaya yung sarili mo sa sitwasyon. Dahil nagikang matapang. Kumbaga, kung before, napakaamo mo, madali ka mauto. Pero ganun pa man, nararamdaman ko dito na pinatibay ka. Nagtibay ang loob mo dahil sa nangyaring ito. Dahil nagkaroon ka na dito ng transformation, ito lang nafe-feel ko. Then dito, nafe-feel ko dito na meron ditong maghaganap na pagbabago sa'yo. Or pwede rin sabihin, ito yung gusto mangyari ng person mo kasi andito pa rin yung nararamdaman niya sa'yo. Okay? Meron pa rin tong feelings, malalim pa rin tong nararamdaman. Kaya lang itong tao na ito, nagkukubli, nahihiya, or sabihin natin na hindi siya humaharap sa'yo kasi ayaw niyang ipakita yung mukha niya, kasi baka magalit ka or pwede rin sabihin na mas lalo kang lumayo sa kanya. Kumbaga, nararamdaman ko dito na pinapalamig niya muna yung sitwasyon. Yung tipo nag-heal ka na, ganun. Then dito sa King of Pentacles, ikaw ang home ng tao nito, feeling home siya sa'yo. Kumbaga, nakikitaan ka ng tao na ito na kakaiba, different sa ibang tao, mapababae, mapalalaki, o anumang gender mo, Dahil energy yung binabasa natin dito. Nakikitaan ka niya ng mabuting tao, mabait, okay? Karespeto. Dahil nakakaramdam siya ng kapayapaan sa'yo. Maybe nagkaroon na kayo nagsama na rin kayo, nag-live-in na kayo sa isang bahay, na kung saan doon kanya nakilala. Pero ganun pa man, kaya itong tao na ito hindi makalimot sa'yo kasi nakilala ka niya na nakasama ka niya na. Okay? Ayun, ito rin nafe-feel ko. Then nararamdaman ko, itong tao na ito nagiging masaya kapag kasama ka. Or pwede rin sabihin, ikaw yung sunshine niya. Kasi yellow means happiness. Ikaw yung nagbibigay ng kaligayahan, or sabihin natin nagsimula yung love life niya or yung buhay niyang muli sa'yo. Okay, ito rin nafe-feel ko. Pwede rin sabihin na meron na rin siyang masakit na karanasan na kung saan nung dumating ka sa buhay niya, ikaw yung nagbigay ng liwanag. Ito rin nararamdaman ko. Ayan. Then dito sa Nine of Cups, kaya niyo mag-fairan ka or pwede rin sabihin nag-iintay lang to ng tamang panahon para sa'yo.
Gusto niya maayos lahat. Kumbaga, no, pag dumating siya sa buhay mo, ayos ng lahat para sa kanya, para kaya niyang i-offer yung kung anong meron siya. Ganon. Maybe nag-iipon to, or pwede rin sabihin, inaayos niya muna ang buhay niya. Nang sa ganon, once na dumating siya sa'yo, okay ka na. Kasi nakikitaan ko dito na may care pa rin to, may pagmamahal pa rin to sa'yo. Kumbaga, no, nararamdaman ko dito na susuyuin ka pa nito. Okay? Ayan, ayan yung nakikita ko. Tingnan natin dito sa love. Kung ano pa yung parating. Love Oracle. Give me the message. Give me more information. Ano pa yung gustong iparating or ipahiwatig? Magkikita pa rin ba kayo? Magkikita pa rin ba kayo ng person mo? Ay, sorry. Religious factor. Ah, okay. Nafe-feel ko, no, nagugustuhan ka ng tao nito, religyoso ka, okay? Yung pagiging mong madasalin, ito yung nagugustuhan niya sa'yo, na kung sana, no, maybe may mga nung pamula na magkasama kayo. Doon niya nahuli or doon niya nalaman na ikaw pala yung mahilig manalangin, mga ganun ba? Na kung sana, no, doon siya nagkaroon ng kaliwanagan or pwede rin sabihin, dinala mo siya sa spiritual path na kung saan nagkakaroon to ng kaliwanagan sa'yo, okay? Maybe pinapayuhan mo rin to, or pwede rin sabihin na malawak yung pangunawa mo, hindi ka nagtatanim ng galit, mga ganun pa. Kasi nakikitaan ko dito na ikaw yung tipo ng tao na mapagpatawad. Kaya itong tao na ito, naghihintay lang siya ng tamang panahon. Kasi ayaw na niyang muling saktan ka, okay? Kumbaga, no, na-realize ng tao nito. Ito na nafe-feel ko sa religious factor. Nagkaroon ka ng malaking bahagi sa buhay ng tao nito. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Ayaw na niya magbigay. Pay attention to the red flag. So, pinag-iingat ka pa rin dito, okay? Kumbaga, no, kahit dumating tong tao nito, nandun pa rin yung nararamdaman niya, pero magi ka pa rin alert sa mga red flag na makikita mo sa kanya. Kasi, syempre, hindi naman din maiwasan na meron talaga siyang mga behavior na kung saan, no, hirap siyang baguhin. Pero ganun pa man, no, ikaw ang makakatuklas nito at nasa desisyon mo kung tatanggapin mo pa to or kung ano pa man, no, nasa sa iyo. Give me more information. Meron dito na playfulness. Itong tao na ito, no, nafe-feel ko dito na may pagka-playful siya. Kumbaga, no, maybe once na kayo nagkakasama ng tao nito, masyado tong makulit or sabihin natin nagpapapansin para makuha yung attention mo. Parang bata, ganun. Ganun yung energy niya na kung saan, no, nailalabas nito yung pagiging niyang natural. Parang bata, ganun. Give me more information. Then, nararamdaman ko din dito, no, na itong tao nito may pagka-young spirit niya. Hindi pa siya matured, may pagka makulit, ganyan. Then dito, release your ex. So, ibig sabihin, ano, pinare-release pa rin tong tao na ito sa'yo. Kumbaga, kasi, lumabas ang pay attention to the red flag dahil ang tanong natin kanina ay kung magkikita pa rin kayo. Magkikita pa rin kayo, pero mag-ingat ka pa din, okay? Kasi, dun mo malalaman kung may pagbabagong nagaganap sa person mo o wala. Pero pag ganun pa rin yung attitude niya, nasa sayo na yung desisyon kung tatanggapin mo pa rin tong tao nito. Kasi ito lang lumalabas sa card. Release your ex. Kung alam mo naman na person mo ay something na parang walang pinagbago, ganun pa rin yung attitude niya. Alam mo yan, okay? Ay, kung ganun pa rin siya, alam mo nang kapatutunguhan yan. Kasi ganun pa rin yung pag-uugali niya. Pero pag halimbawa, ang taong ito na may pagbabago, okay? Kasi hindi naman halos lahat pare-pareho kayo ng person. Ang attitude, meron dyan nagigising, meron dyan na ganun pa din, meron dyan na may pagka-flirt or playful, ganyan. Depende sa'yo kung kilalang kilala mo na talaga yung person mo. Okay? Give me more information.
Yan, lumabas to. Meron dito na healing family issues. So, ibig sabihin meron na kayong pinagsamahan talaga ng tao nito. Kasi lumabas nga dito yung home, feeling home. Maybe nag-live-in kayo, meron kayong anak. Ito lang nakikita ko, or pwede rin sabihin, asawa mo siya, nagkahiwalay kayo. Meron siyang ginawang hindi maganda sa'yo, Pero nakikita ko dito na itong tao nito, gusto pa niyang ayusin yung pamilya niyo. Gusto niya pang maayos. Pero ganun pa man, sinasabihan ka dito na pay attention to the red flag. Pwede kasing mabalik yung kanyang routine na ganun, yung pag-uugali niyang ganun. Siyempre, pag ang isang tao may kailangan, talagang mabait. Ipapakita niya talaga na dibdiban siyang mabait. Pero once na tumatagal-tagal na at panatag ka na sa kanya, doon ulit lumalabas yung kanyang pag-uugali, ganun. Pero ganun pa man binibigyan ka lang din dito ng babala. Pero kung kaya niyo pong maayos yung pamilya, go. Pero kung ramdam mo na walang pagbabago, doon mo na siya i-release, okay? Give me more information. Ano pa yung mensahe? Ay, sorry, dami. Meron dito na worth waiting for. Mag-intay ka lang daw kasi alam mo yung pag-iintay mo, meron niyang magandang kapalit, meron niyang magandang ibubunga. Divine timing lang, okay? Nakalagay dito na si divine timing na yung kumikilos sa love life mo. Pwedeng sabihin na meron dumating sa buhay mo na new. Kaya ka tinanggal dito sa mga pangyayari nito para ma-release mo na tong ex mo. At para pumasok tong new. Kumbaga divine timing lang ang kailangan. Give me more information. Give me more information. Ano pang energy? Meron ditong romantic feelings. Meron ditong bago magpapahayag ng kanyang nararamdaman. Or pwede rin nagaganap na to sa'yo ngayon. Okay? Meron dito nagpapakita. Yung nagiging totoo siya sa kanyang nararamdaman. Kumbaga, yung tipong pinapahayag. Masyado siyang showy sa kanyang nararamdaman. Give me more information. Maybe new to. Kaya lumabas tong worth waiting for. Kung handa ka pa rin sa panibagong magmamahal, just pray lang yung tamang tao para sa'yo. Okay? Make the effort. Itong tao na ito, nag-e-effort to. Okay? Kumbaga, mararamdaman mo dito yung great love na kung saan worth yung pag-iintay mo. Then, nafe-feel ko din dito, ginagabayan ka. Okay, may gabay. Sundin mo yung inner voice. Sundin mo yung guidance mo. Then, dito, love yourself first. So, madaling salita, mahalin mo muna yung sarili mo sa panahon ngayon, okay? Kumbaga, huwag masyadong pagpilitan ipilit yung sa ex nila. Kung alam mo nang toxic yung ex mo, release na. Kung ramdam mong hindi to nakakabuti para sa'yo at nai-stuck ka sa sitwasyon, i-release mo na. Kasi yung mga nangyayaring iyan dahil na-hold ka sa ex mo dahil ayaw mo pang pakawalan, ayaw mo pang mag-move on, ayaw mo pang tanggapin sa sarili mo na wala na talaga. Dahil doon, na-stuck ka. Pero once na pinapakawalan mo, napatawad mo na, and then nagkaroon ka ng panibagong perspective para sa iyong sarili, diyan na papasok yung divine timing para sa'yo. Na kung sana unahin mo munang mahalin yung sarili mo. Okay? Ito na yung nakikita ko. Ayun lamang po, Thank you for watching. Love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.